Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula lamang sa pisikal na kakayahan o kapangyarihang espiritual, kundi sa kabutihang loob, pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Isa sa mga pangunahing pangaral dito ay ang kahalagahan ng paggamit ng anumang kakayahan o talento para sa ikabubuti ng iba. Isang mapagpalang araw sa inyo at sa inyong taga-subaybay, Karine. Tawagin niyo na lang po akong Karding Salisi. Isa akong magsasakang antingero sa isang maliit na bayan dito sa Nueva Ecija. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento kung paano ako naging antingero at naging mahigpit na katunggali ng mga mangkukulam at mambabarang na nag-ugat noong kabataan ko. Taong 1994. 25 taong gulang lang ako noon nang daanan ng pagsubok ang pamilya namin. Nagkasakit sa balat ang inang kong si Remedios at hindi malaman sa health center kung ano ang pinagmulan ng sakit nito. May mga tumutubong butlig na may tubig sa balat ni inang. Makati raw yun at napapansin niyang dumarami kada araw na lumipas. Kapos kami sa pera kaya hindi namin siya madala sa pribadong doktor o kaya hospital. Kunin mo nga yung langis na pamahid ko sa takwador. Kumakati na naman ang butlig ko sa mga braso at binti hindi ba mas lalong lumalalayan sa pagpapahid mo ng langis? Mas nakakagaan ng pakiramdam kapag hindi natutuyo ang balat ko. Nababawasan ang kate. Nagmumukhang kaliskis ng isda kapag natutuyot Baka ayawan mo na ako kapag nagmukha akong isda. Inang, kapag kumita ako ng malaki sa darating na anihan, dadalhin na kita sa espesyalista para mapatingnan yan. Hindi naman nakatulong ang gamot na bigay sa center Salamat anak kong. Pero ipunin mo na lang ang kikitain mo para makabalik ka pa sa koleyo. Ayos pa naman ako at hindi naman malubha ang sakit ko. Butlig lang ang mga ito Mas mahalagang mapagamot kita, inang. Hindi natin alam kung anong kumapit na sakit sa balat niyo Dumating ang kapitbahay naming may-ari ng tindahan sa malapit, si Aling Dupe. Nadatnan nitong nagpapahid ng langis sa katawan si inang. Remedios, nariyan si Iskang nagtatawas. Yung apo ko kasi ayaw matigil ang pagsusuka. Baka gusto mo rin subukang ipatawas yung mga butlig mo sa katawan. 50 lang naman ang bayad sa kanya Wala naman sigurong mawawala kung susubukan mo, inang. Sige. Mura lang naman ang bayad. Papuntahin mo na lang dito pagkatapos tawasin ang apo mo, Lupe. Sige. Maigi nang matignan sa ibang anggulo kung may ibang pinagmumulan yung mga butlig mo, Remedios. Baka nausog ka o kung ano. Siya. Maiwan ko na kayo at babalik na ako sa tindahan ko. Walang bantay doon Saglit pa ay dumating ang magtatawas na si Manang Iska. Naglabas ito ng kandilang puti at nagpahingi ng palangganang may tubig. Sinindihan nito ang kandila sa kabumulong ng panalangin. Nakamasid ako sa pumapatak na luha ng kandila sa palangganang may tubig. Ang tingin ko doon ay may nabubuong imahe ng tao na nagpatayo ng mga balahibo ko sa batok. Para kasing buhaghag ang tingin ko sa buhok ng imahe ng tao na nabubuo ng luha ng kandila. Nang matapos magdasal si Manang Iska, ay hinipan nito ang kandila saka kinuha ang nabuong patak ng kandila sa tubig. Itinaas yun sa katiningnan na parang inaaral ang nabuong imahe doon.
Remedios, may nakaaway ka ba? Wala akong maalala, Manang Iska. Teka saglit. Naalala ko si Karing na nagtitinda ng tinapa sa kanto ng 1 linggo na nangihiram ng 2,000 pero hindi ko mapahiram dahil hindi pa naman anihan ng palay. Nagalit siya sa akin at sinabing madamot ako. Hindi na ako pinansin pagkatapos. Siya lang ang nakalitan ko nitong nakaraan. Nako, pinaparang ka ng nakalitan mo at mukhang malakas ang isang to. Wala akong kakayahan na kalabanin ng isang mambabarang. Barang? Hindi ba may lumalabas na mga insekto sa katawan ng binabarang? Wala namang ganoon sa akin eh. Hinawakan ni Manang Iska ang braso ni Inang, saka pinisil ang pinakamalaking butlig na nasa braso niya. Lumabas doon ang isang maliit na uod. Gumagalaw-galaw pa yun habang gumagapang sa braso ni Inang. Nagsisigaw si Inang sa takot at pagkagimbal pagkakita sa uod na lumabas sa butlig niya. Nahirapan kaming pakalmayin siya dahil sa labis na pandidiri at takot. Anong gagawin natin para gumaling ang asawa ko? Kailangan niyong magpatawag ng magaling na albularyo na kayang kalabanin ng mambabarang na yan. Sinapo ni Manang Iska ang kanyang noo. Nakaramdam ito ng pagkahilo. May lumabas na dugo sa ilong nito. Kinagantihan na ako ng mambabarang dahil sa pagtawas ko kay Remedios. Pumikit ito saglit, saka pabulong na umusal ng panalangin. Kumuha ito ng langis, saka nagpahid ng pakrus sa noo. Pinahiran din niya ang noo ni Inang at mga braso nito. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam habang ginagawa yon ni Manang Iska. Hindi ko maipaliwanag ang mabigat at mainit na hangin sa loob ng bahay namin. Pansamantala lang ang nagawa kong orasyon para kay Remedios. Kailangan ninyong humanap ng malakas na albularyo na kayang kalabanin ang may gawa nito sa kanya. Aalis na ako at baka balikan ulit ako ng mambabarang. Umalis na nagmamadali si Manang Iska. Bahagyang kumalma si Inang at nakaramdam ng pagkahapo. Inalalayan ni Itang si Inang patungo sa silid nila. Nag-isip ako ng paraan kung paano at saan maghahanap ng albularyo para kay Inang. Nagpaalam ako kay Itang na lalabas muna at magtatanong-tanong kung saan mayroong albularyo na kayang magpagaling ng malakas na barang. Itinuro ako ng mga napagtanungan ko sa kanilang bayan at hanapin si Kahugo. Isang kilalang antingero at mahusay na albularyo. Pinuntahan ko ang bahay kubo ni Kahugo na malapit sa sapa. Kinatok ko ang pintong kawayan at pinagbuksan naman ako ng antingero. Anong sadya mo, binata? Kailangan ko po ng tulong nyo. Ang inang ko po ay binalang ng isang malakas na mambabarang. Sinubukan na naming magpatulong sa magtatawas pero walang epekto. Ay, mahirap kalabanin ang isang malakas na mambabarang. Pero, tara, samahan mo ako sa iyong nanay. Maraming salamat, Kahugo. Hulog kayo ng langit. Hindi na kami nagsayang ng oras. Isinama ko si Kahugo sa bahay namin. Dala ni Kahugo ang ilang kagamitan na pangontra sa mambabarang. Halos papagabi na nang dumating kami roon. Naabutan namin na namimilipit si Inang habang natataranta si Itang sa pag-aalay. May ilang uod nang nagdalabasan sa mga butlig niya sa katawan at dumadaing si Inang na sobrang sakit ng mga yon.
Ay mabalasik at walang awa ang may gawa nito sa inang mo. Madali ka. Kumuha ka ng isang basong tubig. Ilaga mo na rin itong mga to sa isang galong tubig at may paggagamitan tayo. Iniabot sa akin ni Kahugo ang ilang halaman na di ko kilala. Sinunod ko na lang ang mga utos niya para naman yon sa inang ko. Pagkatapos maglaga at palamigin ang pinaglagaan ng mga halamang gamot sa malaking kawa, dinala ko yon sa silid ni na inang. Naabutan kong nakaluhod si Kahugo sa tabi ng higaan ni inang. Hawak ang kwintas nito ng isang kamay habang nakadiin ang isang hinlalaki sa noo ni inang at may inuusal na hindi ko maintindihan. Sino ka? At ginagambala mo ang babaeng ito? Ay, nagkaharap na naman tayo, Hugo. Gracia! Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw na naman palang may gawa ng kaguluhang ito. Kahit kailan ay hindi ka na magbabago pa. Nagulat ako sa tinig na lumabas kay inang. Hindi yon pamilyar sa akin at tinawag ni Kahugo na Gracia ang inang ko. Mukhang nakatakda tayong magtunggali buong buhay natin, Hugo. Parurusahan kita, Gracia. Labis-labis na ang kasamaan mo. Mahigpit na hinawakan ni Kahugo ang suot na kwintas, saka nagpatuloy sa pagbigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi ako magpapatalo, Hugo! Hindi tumigil si Kahugo sa pagbigkas ng mga salitang banyaga. Lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng silid ni inang kahit nakasara ang bintana at pinto. Patuloy din sa pagtili ni inang sa tonong nasasaktan, gamit pa rin ang kakaibang boses na hindi ko kilala. Layasan mo ang katawan na ito o tatapusin ko ang buhay mo ngayon. Hindi ako susuko, Hugo. Akin na ang katawan na ito at tatapusin ko ang buhay ng babaeng ito. Huling babala ko na, Gracia. Layasan mo ang katawang ito. Hayop ka, Hugo. Tinik ka talaga sa mga plano ko. Hindi ka na makakawala pa sa akin sa pagkakataong ito, Gracia. Hindi lang parusa ang nararapat sa'yo. Nilalamong ka na ng itim na salamang ka. Pumikit si Kahugo at nagdasal ng paulit-ulit. May kinuha siyang maliit na papel sa lagayan ng mga gamit niya at may ibinulong doon, saka idiniin sa tiyan ni inang. Natigil ang pagtili ni inang at nawalan ng malay. Napahugot ng malalim na hinga si Kahugo, saka napaupo sa sahig. Tagaktak ang pawis ng matandang antingero. Nagpahingi siya ng tubig para makainom, kaya binigyan ko ng baso at pitsil ng tubig. Halos naubos niya ang laman ng pitsil. Halata sa mukha ng antingero ang pagod sa pakikipagtunggali sa mambabarang. Nilapitan namin si inang. Kalmado na siya at payapa ang pagtulog. Inasikaso ni itang si inang, samantalang si Kahugo ang inabala ko. Gusto kong matutunan ang tungkol sa mga anting-anting at pakikipaglaban sa mga mambabarang. Sa sala ko pinagpahinga si Kahugo. Marami ako gustong malaman sa kanya. Kahugo, kailan po kayo natutong manggamot? Anting-anting po ba yung nasa leeg nyo? Ay, bata pa lang ay tinuruan na ako ng ama ko manggamot at ng tungkol sa anting-anting.
Pwede ho ba ako matuto ng anting-anting kahit sa ganitong edad ko? Pwede ho ba ako magpaturo sa inyo? Pwede pa. Pero bakit gusto mong matuto tungkol sa mga anting-anting at panggagamot? May mga sakit ho na hindi kayang magamot ng siyensya, tulad ng nangyari kay Inang. Paano ho kung hindi ko kayo nakita? Paano rin ho kung may iba pang mabiktima ang mamabarang na yon? Hindi na makagagambala ang mamabarang na yon. Wala na yon. Ho? Paano wala na? Saka napansin ko nga hong magkakilala kayo ng mambabarang na nambiktima sa inang ko. Ibinalik ko ang barang na ginawa niya sa inang mo at triple ang balik na ginawa ko. Kaya tiyak na hindi na siya mabubuhay pagkatapos ng araw na ito. Kilala ko siya dahil dati ko siyang kasintahan. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Kahugo. May malalim pa palang pinag-ugatan ang hindi pagkakasundo ng antingero at ng mambabarang. Kasintahan ko siya na humaling sa itim na salamangka. Nagsimula siyang manakit at pumatay ng tao para lumakas ang kapangyarihang itim na salamangka niya. Bawat pagkitil niya ng buhay gamit ang itim na kapangyarihan ay dumagdag sa taglay na lakas niya. Ilang beses kaming nagkaharap pero ilang beses din siyang nakakatakas. May pagkakataong pinatatakas ko siya dahil kinukonsidera ko rin ang nakaraan namin. Pero mali ako dahil mas lalo siyang nagiging mabangis at malupit na mambabarang. Gusto ko talagang matuto, Kahugo. Nakikiusap po ako. Turuan niyo ako. Saglit na tumitig sa akin si Kahugo. Papayag ako sa 3 kondisyon. Ano pong mga kondisyon, Kahugo? Gagamitin mo lang ang mga matututunan mo sa kabutihan. Pangako, Kahugo. Hindi ka maaaring umurong o tumigil sa oras na ituro ko ang lahat ng nalalaman ko. Ikaw ang magiging tagapagmana ng lihim na karunungan dahil wala akong anak. Opo, Kahugo. Ang pangatlong kondisyon ay ituring mo akong lolo mo. Tawagin mo akong Lolo Hugo. Sige po, kung yan ang hiling nyo, Lolo Hugo. Magsisimula tayo bukas na bukas din. Pumunta ka sa kubo ko at doon ituturo ko sa iyo ang mga nalalaman ko. At ganon nga ang nangyari. Nagpupunta ako sa kubo ni Lolo Hugo sa kabilang bayan, umaga pa lang, para matuto ng mga kaalaman ukol sa anting-anting, orasyon at mga pangontra sa iba't ibang uri ng sakit na nagmula sa mga elemento at itim na kapangyarihan. Umuuwi ako sa gabi at inaabot ng halos 2 oras bago ako makarating sa bahay. Maayos na ang lagay ni Inang. Napagaling siya ni Lolo Hugo at hindi na ulit ginambala ng mambabarang na nambiktima sa kanya. Nalaman kong isang kapitbahay na namatayan ng kamag-anak, yung Aling Karing na magtitinapa na nakaalitan ni Inang. Hindi ko na inalam pa kung sino ang namatay. May kutob akong yung grasya na mambabarang yun. May ilang kaming kapitbahay ang nakaalam na binarang si Inang ng kamag-anak ni Aling Karing, kung kaya't naging tampunan ito ng tukso at kinukutya ng mga tao. Umalis si Aling Karing sa bayan namin at wala na kaming naging balita sa kanya. Samantala, nagpatuloy si Lolo Hugo na turuan ako ng mga dasal at orasyon para sa anting-anting. Ang anting-anting na ito ay magbibigay sa iyo ng proteksyon
laban sa mga mangkukulam at mambabarang. Pero tandaan mo, ang kapangyarihan nito'y nakasalalay sa iyong pananampalataya. Kailangan mong dasalan ang medalyon sa tuwing kabilugan ng buwan. Inabutan ako ng triangulong medalyon na may mata sa gitna. May nakasulat na Roma sa ibaba at letrang A sa bawat sulok. Yan ang Tres Pico Roma, isang makapangyarihang anting-anting na pangontra sa lahat ng uri ng negatibong enerhiya. Balis, tigalpo at itim na salamangka. Kayang magtaboy ng mga elemento at panlaban sa mga mambabarang. Tatandaan ko po mga habilin nyo, Lolo Hugo. Inabutan ako ni Lolo Hugo ng libreto at ilang anting-anting na nakabalot sa puting tela. Ito ang libreto. Dito nakasulat ang mga orasyon na kakailanganin mong sauluhin at isapuso panlaban sa masasamang elemento. Itong mutya ng kidlat ay proteksyon laban sa lahat ng uri ng masasamang elemento at espiritu. Pampaswerte rin yan sa buhay, kontrainggit at kontrabalis. Ang pulseras naman na ito ay tinatawag na agsam. Nagmula ito sa isang uri ng baging na nakukuha lang sa kagubatan ng Mindanao. Kaya nitong magtaboy ng masasamang espiritu, engkanto at mga lamang lupa. Lahat ng anting-anting na narito sa puting tela ay nasa libreto. Talagang ibibigay niyo sa akin lahat ng to, Lolo Hugo? Panahon na para may magmana ng aking mga anting-anting na iniingatan ko pa mula pa sa aking mga ninuno. Hindi ako nagkapamilya dahil itinuon ko ang buhay ko sa paggawa ng kabutihan at pagtulong sa kapwa. Kaya sa iyo ko na ipapamana ang lahat ng ito. Ipangako mo lang na hindi mo tatalikuran ng pagiging antingero at ipapasa mo ang lahat ng matututunan mo sa taong karapat-dapat. Makakaasa kayo, Lolo Hugo. Pangako yan. Marami akong natutunan kay Lolo Hugo bilang isang antingero. Di ko rin naman napabayaan ng pagsasaka na siyang ikinabubuhay namin. Nagamit ko ang mutya ng kidlat at ilan pang pampaswerte para hindi malasin ang tanim naming palay at gulay sa bukid. Malaking tulong sa amin ang mga natutunan ko kay Lolo Hugo. Lumipas ang 2 taon at nagagawa ko ng gamitin ang mga anting-anting na pamana ni Lolo Hugo at ang libreto ng walang gabay niya. Nagpaalam si Lolo Hugo na uuwi muna ng Siquijor para kumustahin ang mga natirang kamag-anak doon at asikasuhin ang naiwang lupain na pamana pa ng mga magulang niya. Sa ulado ko na naman ang laman ng libreto. Nagagawa ko na ring gamutin ang mga nababalis at nabibiktima ng tigalpo sa mga kalugar ko. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa nang hindi humihingi ng kapalit. Ang madalas na ibinibigay nila sa akin bilang pasasalamat ay mga gulay at prutas. Hindi rin tutol sina Inang at Itang sa pagiging antingero ko. Nagpapasalamat kami at ikaw ang napili ni Kahugo para maging tagapagmana niya. Huwag mong bibiguin ang mga pangako mo, anak. Magkaroon ka ng isang salita. Opo, Inang. Pasasalamat ko yun sa kanya sa pagtulong niya sa atin noong nangangailangan tayo. Dumating naman si Manang Lupe at tinawag ako. Ay, Karding, naalala mo yung bumarang sa inang mo? Opo, bakit po?
Alam ni Manang Lupe ang tungkol doon dahil malapit na kaibigan siya ni Inang. Naikwento ni Inang kay Manang Lupe ang totoong nangyari sa kanya. Siya nga yung namatay noon na kamag-anak ni Karing matapos mapagaling ni Kahugo ang inang mo. Gracia ang pangalan niya. Ay, narito na ulit sa bahay natin si Karing at ang anak ng mambabarang. Humihingi ng tulong yung nanay ni Boyet dahil sumusuka siya ng mga insekto. Yung anak lang ni Gracia ang naisip kong pwedeng gumawa nun at ikaw lang ang kilala kong antingero sa lugar natin. Sige po, titingnan ko kung anong magagawa ko. Wala akong alam na may binarang na pala sa lugar namin at hindi ko alam kung bakit kinutuban ako sa pagbabalik ng anak ng mambabarang sa bayan namin. Nagtungo ako sa bahay ng biktima. Isang lasenggo na parating nakatambay sa tindahan ni Manang Lupe, si Boyet. Pinaakyat ako ng nanay nito sa kwarto para patingnan ang anak. Naabutan kong panay ang suka ni Boyet ng mga salagubang at namumutla na ito. Anong nangyari? May nakaaway ho ba si Boyet? Wala siyang nakaaway. Pero nasabihan niya kanina na maganda yung kamag-anak ni Karing at gusto niyang ligawan. Hindi yata nagustuhan kaya heto. Ang sabi ni Lupe, posibleng mambabarang yung anak ni Gracia. Tiningnan ko agad ang kalagayan ni Boyet. Itinapat ko sa noo nito ang hinlalato ko sa kahinawakan ng isang kamay ang medalyong suot ko. Inusal ko ang orasyon para mapatalsik ang barang na kumapit kay Boyet. Wala nang babala, walang pananakot. Hindi ako mabait na antingero. Ibinibigay ko kaagad ang pinakamalupit na orasyon para mataboy ang may gawa ng kahit anong itim na salamangka. Hindi ako katulad ni Lolo Hugo na binibigyan ng babala ang nakakalabang mangkukulam o mambabarang. Ayoko sa mga nilalang na nananakit ng kapwa at wala akong awa sa kanila. Napatili ng malakas si Boyet sa tinig ng isang babae. Hindi ko yun kinausap at nagbigkas ulit ako ng orasyon para pakawalan ang katawan ni Boyet. Naramdaman ko ang paglaban ng mambabarang sa orasyong binibigkas ko. Pelesam, Perlim, Egusum. Binigkas ko ang mabisang pangontrabarang ng 3 beses at habang inuusal pa lang ay kaya nang itaboy ang kahit anong masabang kapangyarihan. Naramdaman ko ang paghina ng puwersa ng mambabarang hanggang sa mawala yun. Pinahiran ko ng langis ng Nazareno ang noo nito ng pakrus. Ganon din ang magkabilang palad nito. Iniabot ko sa nanay ni Boyet ang damong Maria at lubigan. Ibinilin kong ipainom ang isang basong pinagkaluan at ipaligo kay Boyet ang iba at gawin yon araw-araw hanggang 1 linggo. Pagka-uwi sa bahay, ay pabagsak akong naupo sa upuang kawayan dahil sa pagod. Aaminin kong malakas ang puwersa ng mambabarang na nakaharap ko. Pero mukhang hindi ito handa na makaharap ng antingero, kaya naitaboy ko agad. Nagpapahinga ako nang maramdaman ko ang pag-iinit ng anting-anting na suot ko. May nagnanais na biktimahin ako ng barang, pero hindi yun tatalab sa akin dahil sa Roma Trespico na suot ko. Tumayo ako sa kasinilip ang labas ng bahay. May isang babaeng nasa di kalayuan ang nakatingin sa bahay. Kita ko ang mukha nito kahit may kalayuan siya sa bahay dahil sa suot kong anting-anting. Napansin ko ang pagbukas-sara ng bibig nito, kaya natitiyak kong
sinusubukan nitong barangin ako o ang pamilya ko. May suot na proteksyon ang mga magulang ko, kaya hindi ako nag-aalala sa kanila. Binigyan sila ni Lolo Hugo ng medalyon ng 7 arkangheles na mabisang pangontra sa kulam, barang, tigalpo at iba pang uri ng palipad hangin. Mahigpit kong hinawakan ang medalyon sa kaumusal ng orasyon na mabisang pangtaboy sa mambabarang. Hindi rin makakalapit ang babaeng yon sa bahay na maraming tanim sa paligid ng mga halamang gamot na ayaw ng mambabarang at mangkukulam tulad ng damong Maria, lubigan, anonas, oregano at tanglad. Sinadya ko silang itanim ayon na rin sa habilin ni Lolo Hugo. Mabaho para sa kanila ang mga ganitong uri ng halaman. Nagpatuloy ako sa pag-usal ng orasyon hanggang sa napansin kong tumalikod na ang babae at naglaho sa dilim. Agad kong pinuntahan sa silid ang mga magulang ko para tiyaking nasa ayos sila. Nakahinga ako ng maluwag dahil suot nila ang mga medalyon at mahinahong nag-uusap. Ibinilin ko sa kanila na wag huhubarin ang mga medalyon dahil mukhang target kaming bibiktimahin ng mambabarang. Naisip kong baka nais gumanti ang mambabarang na yon dahil sa nangyari sa kanyang ina. Posibleng nalaman na nito na ang inang ko ang huling biniktima ng kanyang ina bago yun mamatay. Kinabukasan ay nagtungo ako sa grocery para mamili ng stock na pagkain. Hindi sinasadya na makabunggo ko ang isang babae. Buntik na itong matumba. Mabuti na lang at naalalayan ko. May suot itong bandana kaya't hindi ko mamukhaan. Naramdaman kong nagiinit ang medalyon na suot ko kaya napalinga ako sa paligid pero wala akong nakikitang banta o panganib. Paumanhin, miss. Hindi ko sinasadya na mabunggo ka. Wala yun. Hindi mo naman sinasadya eh. Ako nga pala si Grace. Ikaw? Inilahad nito ang palad pero hindi ko yun tinanggap. Masyado nang nagiinit ang medalyon na nakasabit sa leeg ko kaya kailangan ko nang magpaalam dito. Sige miss. Maiwan na kita. Sige. Nagmamadali akong tumalikod saka ipinagpatuloy ang pamimili ko. Palabas na ako ng grocery nang may lalaking mabilis na dumaan sa harap ko at binunggo ako. Dinakma nito ang medalyon sa liig ko saka kumaripas ng takbo. Hinabol ko yun pero hindi ko na naabutan. Mahalaga pa naman ang medalyon na yun at nag-iisa lang yun. May iba pa naman akong suot na medalyon na nasa loob ng polo shirt ko, ang San Benito. Pero mahalaga ang Roma Trespico na bigay ni Lolo Hugo. Bumalik na ako sa grocery para pulutin ang mga nalaglag na pinamili ko. Nasa ganoon akong akto nang sumulpot ang babaeng nakabangguan ko na may suot na bandana. Tinanggal nito ang bandana na tumatabing sa mukha nito sa kangumisi at doon ko siya namukhaan. Siya yung babaeng nasa labas ng bahay kagabi at sinusubukan kaming barangin. Kaya pala nagiinit ang medalyon kaninang nagkabungguan kami ay dahil sa kanya. Wala sa loob na nakapako ang dating pwesto ng Trespico Roma pero wala na yon doon. Bahagya akong nakaramdam ng kaba. Pero naalala ko ulit na may isa pa akong suot na anting-anting na nakatago sa loob ng polo shirt ko. Anak ka ni Gracia? Mabuti at alam mo.
Naaalala mo pa pala ang inay ko na pinatay nyo. Hindi nag-aksaya ng oras ang babae at bumulong. Tiyak kong itim na salamangka ang binibigkas nito kahit hindi ko maunawaan. Nakailang usal ang babae pero walang nangyayari sa akin. Protektado pa rin ako ng medalyon ng San Benito. Mapoprotektahan ako ng kwintas pero hindi yun sapat para malabanan ang kaharap kong mambabarang. Napansin ko ang pagkunot noo ng mambabarang. Ngumisi ako ng bahagya saka inilabas ang San Benito na nakapaloob sa polo shirt ko. Namutla ang babae at napaatras. Inakala mo siguro na kapag wala na sa akin ang medalyon ko, masasaktan mo na ako? Marami akong bala panlaban sa'yo. Sinadya kong sabihin yun para umalis na ang mambabarang sa harapan ko. Maliban sa Trespico at San Benito, ay wala na talaga akong ibang dala na anting-anting. Na isang malaking pagkakamali ko, iniwan ko ang ibang proteksyon sa bahay. Hindi ako dapat nagpabaya. Binayaran mo ba ang lalaking yon para nakawin ang medalyon? Hindi lang yun ang pinagmumulan na kapangyarihan ng isang antingero. May orasyon din kami tulad nyo. Hindi mo ba alam yon? Kinasusuklaman kita! Masigit ako. Binarang ng nanay mo ang inang ko nang walang kasalanan sa inyo. Kung hindi pa namin nalaman ang barang na yon, ay baka patay na ang inang ko ngayon. Kinasusuklaman ko kayong mga mambabarang na nananakit at pumapatay ng inosente. Kung ako sa'yo, umalis ka na sa harap ko bago pa kita hindi matansya. Magtutuos pa rin tayo, antingero! Iniwan ako nito sa harap ng grocery. Doon ako muling nag-alala dahil wala na sa akin ang Roma Trespico. Wala pa naman si Don Hugo kaya hindi ko alam kung saan makakakuha ng bagong medalyon na yun. Yun ang hindi ko naitanong kay Lolo, kung saan makakakuha ng tunay na medalyon, yung hindi peke. Ang alam ko pa naman ay Antigona ang medalyong bigay ni Lolo Hugo. Pagka-uwi ko, ay binuklat ko ang ilang anting-anting na nasa puting panyong bigay ni Lolo Hugo. Naghalughog pa ako ng mabisang panlaban sa mambabarang nang dumating si Lolo Hugo. Lolo, mabutit nakabalik na kayo. Ay, binenta ko ang ari-arian ko roon at inilagak sa bangko ang pinagbentahan. Inabot sa akin ni Lolo ang kanyang ATM card. Ano ito, Lo? Iiwan ko sa iyo ang napagbentahan para magamit mo sa negosyo. Kakailanganin mo ng pangkabuhayan habang tumutulong ka sa panggagamot ng mga nangangailangan. Lolo, labis-labis na ang naitulong niyo sa akin. Tanggapin mo na yan. Matanda na rin ako at wala na akong mapag-iiwanan yan. Yung mga natirang kamag-anak ko wala na rin sa bayan namin at hindi ko alam kung nasa na sila. Apo na rin ang turing ko sa iyo kaya ingatan mo at pagyamanin yan. Salamat po, Lolo. Nasaan ang Roma Trespica mo? Natangay ng kasabwat ng anak ni Gracia, Lolo. Nandito sa bahay natin ang anak niya at nagbabalak maghiganti. Hinubad ni Lolo Hugo ang kanyang Roma Trespico na suot nito. Mukhang sa'yo talaga nakatadhana ang medalyon na ito. Lo, hindi ko matatanggap yan. Mas kailangan mo yan dahil isa kang bagong sibol na antingero at magpapamana ng lihim na kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Importanteng ligtas ka, Apo. Lo, wag mo na akong alalahanin. May ilan pa akong medalyon at sa ulado ko pa rin ang mga orasyon. Hindi pa ako ulyanin. Maraming salamat, Lolo. Mas mabuti po siguro na
Magpalamig muna kayo at baka matsyempuhan kayo ng anak ni Gracia. Hindi ako natatakot sa kanya. Isa pa rin ako matandang antingero. Mas marami akong alam kaysa sa kanya. Tumayo si Kahugo at nagpaalam na uuwi muna sa kubo nito. Ay, napakabuti na Kahugo, ano? Maswerte tayong nakilala natin siya. Totoo, Inang. Hindi ako nagsisisi na kinulit ko siyang turuan akong maging antingero. Mabuti pa kaya'y dito mo na patuloyin si Kahugo. Mas maigi yun kaysa mag-isa siya sa kubo niya. Naisip ko rin yun, kaya sasabihin ko yun kay Lolo Hugo pagpunta ko sa kubo niya. Pagkarating doon ay hindi agad sumagot si Lolo sa mga tawag ko, kaya pinuwersa kong buksan ang pinto. Naabutan ko si Lolo na walang malay at payat na payat siya. May mga bakas ng pagsusuka sa palibot niya. Tansya kong barang ang kumapit kay Lolo. Dali-dali kong ginamit ang Roma Trespico at umusal ng orasyon para itaboy ang barang na dumapo sa kanya. Naghanap ako ng maaaring magamit na panggamot sa mga gamit ni Lolo at nakita ko ang langis ng Nazareno. Pinahiran ko ng pakrus sa noo niya at sa mga braso at binti. Saka ko umusal ng orasyon para tuluyang itaboy ang dumapong barang sa kanya. Sinisisi ko ang sarili ko dahil tinanggap ko ang Roma Trespico ni Lolo na proteksyon niya. Alam ko kung sino ang may gawa nun sa kanya at ipinangako ko sa aking sarili na ipaghiganti ko ang ginawa ng mambabarang na yon kay Lolo Hugo. Alam kong ikaw may gawa nito, Grace. Hindi na kita babalaan pa sa gagawin ko. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapanakit pa ng kahit sinong malalapit sa akin. 10 ng kalahi mo. Naramdaman ko ang presensya ng mambabarang sa bahay ni Lolo Hugo. Nakipagtagisan ako ng orasyon laban sa orasyon ng isang mambabarang. Tumayo ako at kinuha ang garapon ng asin na maaari kong isaboy sa lahat ng sulok ng kubo ni Lolo Hugo. Nagsaboy ako ng asin habang umuusal ng orasyon. Naghalungkat ulit ako sa mga gamit ni Lolo Hugo at nakita ko ang dilaw na papel na katulad ng ginamit niya kay Inang noon. Naghanap din ako ng panulat at nakakita ako ng lapis. Kinuha ko yun, saka sinulatan ang papel ng dasal na pamatay sa masamang espiritu, mangkukulam at mambabarang. Lumuhod ako sa tabi ni Lolo Hugo, saka itinaas ang damit nito. Itinapal ko ang papel sa sikmura ni Lolo, saka inusal ang dasal na nakasulat doon. Titiyakin kong ito na ang huling hininga mo sa mundo, mambabarang! Naramdaman ko ang masamang hangin na nagtatangay ng itim na enerhiya ang lumabas ng kubo at nawala yun agad. Alam kong tapos na ang pakikipaglaban ko sa mambabarang na yun. Napansin kong unti-unti nang nagbabalik ang kulay sa mukha ni Lolo at hindi na mukhang natutuyot ang balat nito. Inalalayan ko si Lolo Hugo para maihiga sa papag niya at nilinisan ng katawan. Masyado na siyang matanda para parusahan pa. Hindi ko mapapatawad ang mambabarang na yun. Kung sakali mang buhay pa siya, ay titiyakin kong hindi na siya makakaligtas pa sa susunod. Naging maayos na ang lagay ni Lolo Hugo makalipas ang ilang araw. Inuwi ko na rin siya sa bahay para doon na manirahan sa amin tulad ng suhestyon ni Inang. Wala na akong balita sa mambabarang na si Grace. Hindi rin alam ng mga kapitbahay nila kung nasaan si Aling Karing. Baka raw bumalik na sa probinsya nila kung saan
dahil pinupulaan pa rin sila ng mga tao na lahing mambabarang. Sa ngayon ay isa pa rin akong binatang antingerong magsasaka ng bayan namin at patuloy na tumutulong sa mga binabarang at iba pang sakit na mula sa itim na kapangyarihan. Mayroon na rin akong napipisil na magmamana ng mga lihim na kaalaman tungkol sa anting-anting at ibabahagi ko yon sa ibang pagkakataon. Maraming salamat sa inyong oras, Karine. Wakas.